Kapag pinag-uusapan ng national budget, madalas nating marinig ang appropriation, allotment, obligation at disbursement. Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng mga yan? Una, appropriation. Ito ang pondong nakasaad sa batas para sa tiyak na layunin. Kapag nagpo-propose ang Pangulo ng national budget, nire-review at pinag-uusapan muna ito ng Kongreso. Kapag naaprubahan na ng Kongreso at pinirmahan ng Presidente, ito ay nagiging General Appropriations Act o GAA. Next, allotment. Ito naman ang pahintulot ng DBM sa mga ahensya para simulang gamitin ang nakalaang pondo ayon sa GAA. Obligation naman ang tawag kapag may kontrata o kasunduan na ang ahensya. Ibig sabihin, obligated na ang gobyernong bayaran kapag natupad ang mga kondisyon ng proyekto o programa. Ang disbursement naman ang aktual na paglabas ng pera, yung mismong bayad sa contractors, suppliers o beneficiaries. Dito nakikita kung paano nagagamit ang pondong nilaan. Halimbawa sa sektor ng infrastruktura, may plano sa ilalim ng Philippine Development Plan o PDP, kagaya ng paggawa at pagkukumpuni ng mga kalsada, tulay at railways. Ang pondo para dito ay nakalagay sa GAA. Lalabas ang allotment mula sa DBM. Pipirma ng kontrata ang DPWH o DOTR, obligation, at kapag nabayaran na ang contractor, disbursement. Sa takbo ng prosesong ito, pumapasok ang kahalagahan ng planning, procurement, monitoring, auditing, delays, at minsan pati issue ng maling paggamit ng pondo. Kaya mahalaga ang transparency, tamang proseso, at evidence-based decisions. Kung gusto mong maintindihan pa ang estado ng road and rail infrastructure sa Pilipinas, basahin ang pag-aaral ng PIDS.